Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na, pag-usapan na po natin. Ano ba? Natakot ba talaga to si Romualdez? Umurong ba ang bayag? O baka naman style lang ho ito para hindi ho talagang tumuloy-tuloy ang kinakatakutan ng ating mga opisyal. Naku po. Ano ho ba nangyayari? Kasi ganire. Meron ho kasing palatuntunan o di kaya isang rules, ika nga, ang Kamara pagdating ho sa impeachment, dapat to tinatransmit kaagad at ito daw po ay mukhang nade-delay. Umurong kaya ang yagballs ni Romualdez kaya ho nadi-delay? O baka naman dinidelay kasi ho magkakaroon ng isang malupit na rally sa Monday. Nako. Natatakot kaya sila o baka naman paandar lang ho nila yan para yung galit ng mga Pilipino ay medyo humupa-hupa. Nako. Alamin po natin kung anong talagang tunay na kwento ho dito kasi malupit po itong mga pangyayari na to. Dapat po ngayong panahon na ito ay tayo'y mapagmatsyag. Dapat po natin talagang bantayan, ika nga, yung mga nangyayari. Wag ho tayong papaloko, wag ho tayong papabudol uli, ha? Ay, hindi pala, kayo lang po pala. Hindi. Wag ganun, Banat Bay. Gago! Hindi totoo, ha? Wag ho tayong kailangan natin maging matalino kasi alam mo itong mga demonyo na ito. Itong mga demonyo na ito talaga ho magaling ho silang mag-deceive, ika nga They can appear to be angel of light. But in reality, there are really, bad people disguising in as an angel of light. So, panoorin po natin ito kasi dito pinaliwanag kung ano ho ba talaga ang tunay na nangyayari ngayon ho dito sa impeachment. Kasi tila pinainit nila ng todo-todo itong impeachment. Kaya nga nagkaroon ng 3, may pang-4 pa nga daw. Pero bigla na maatang pumreno. Dahil alam po natin, nagsalita ho ang isa sa pinakamalaking organisasyon o relihiyon sa Pilipinas na nagsasabing magkakaroon ng isa ng malupit na rally sa January 13 o sa Monday, ika nga, sabi. Tapos, nung una pa nga sa liwasan yan Abay, parang tila natakot. Bakit? Inilipat daw Ipinalipat sa Luneta o sa Grandstand. Bakit kanyo? Dahil nga, yung liwasan, alam naman po natin, pag napuno na ho yan, nako! Malapit-lapit na ho yan sa Malacanang. Tila natakot at pinalipat na lang daw sa pinalipat na lang. Ewan ko kung sino nagpalipat, pero pinalipat daw sa Grandstand para medyo malayo-layo ng konti. Mukhang napapraning na ho. Mukhang meron na napapraning. Panoorin ho natin ito Pasok. Sa Lunes, Enero 13, balik trabaho na po ang Kongreso. Pero sa Lunes din, sasabayan daw ito ng isang malawakang rally ng Iglesia. Balik na sa Kongreso yung mga nagbakasyonistang mga congressman, di ba? Balik na sila. So dapat nila ito, idinig na kagad nila ito, pagbotohan na kagad nila ito, di ba? Pero mukhang idinidelay kasi ganyan ho ang nangyayari ngayon. Ni Cristo bilang pangontra sa impeachment complaints na sinampa laban kay VP Sara Duterte. Teka, ano nga ba nangyari dun sa mga impeachment complaints? Ano nga ba? Kung impeachment complaints na po ang inihahin laban kay VP Sara, halos lahat sila may kinalaman sa paggamit niya ng kanyang confidential funds bilang VP o DepEd Secretary. Ang una po ay sinampa ng grupong Akbayan noon pang December 2. Sinundan po yan ng Makabayan Block noong December 4. At ang pangatlo, sinampa ni Congressman Gabriel Bordado noong December 19. Nako? Sa survey na nilabas ngayon ng Social Weather Station, so SWS, marami-rami po or 41% ang sumasang-ayon na ma-impeach si VP Sara. Grabe, no? Mantakin mo nagkaroon talaga ng malupit na, isipin mo ito December 12 to 18 daw ito. Kailan lang yung nagsimula yung impeachment? Tingnan niyo December 2, 4, 19. In less than sabihin na natin 1 week.
Aba, nagkaroon kagad sila ng pa-survey. Kung gusto bang ma-impeach si VP Sara Duterte. Hindi halata, no? Hindi niyo napapansin. Hindi halata. Hindi halata na kalkulado ika nga. Yung pati yung survey na yan. Again, wala po tayong sinasabi na dinaya yung survey. Pero halatang mind conditioning ika nga itong survey na ito. Halatang mina-mind condition nila. Napayag ang mga Pilipino na ma-impeach si VP Sara Duterte. Mga gunggong ba kayo? Una-una man, ang Mindanao, imposible yung pumayag dyan. Galit yan sigurado eh. Pangalawa, itong malaking grupo na iglesia, ayaw din dyan. Oh, sino yung sinasabi ninyong 41%? Tapos ang bilis ka. December 12 na to 18, nagkaroon kagad ng survey. Aba, tinatarantado tayo nito. Ginagago tayo kung sino man na nagpag-commission ng survey na yan. Halatang halata eh. Huwag na tayong maglokohan. Eh, pambira, mantakin mo, 41% agree. Marami-rami po or 41% ang sumasang-ayon. Ang hinala ko yung survey, ginawa siguro sa loob ng kamera. Hindi, sa tingin ko lang. Gago! Baka sabi siguro, kukomisyon ko kayo na mag-survey kayo, pero mag-survey kayo sa loob lang ng kamera. Ang birang buhay, oo. Na ma-impeach si VP Sara. Yun lang, 3 linggo na po nakakaraan mula nung may isang pang impeachment complaint. Pero nasa na nga ba mga ito? Sabihin, 3 linggo na daw nakaraan bago yung pinakaunang impeachment. Okay? Ang lagay nasa batas lang daw, mamaya sasabihin yan, 10 araw lang ang dapat palugit na kailangan na mai-transmit. Ako, sa tingin ko, simple lang ito. Sa tingin ko lang kaya may pa-survey pa silang ganito Minamind condition muna nila, sinisigurado muna nilang hinog na hinog sa utak ng mga tao na kailangan i-impeach. Gumagawa sila muna ng mind conditioning sa tao, gumagamit sila ng mga bayarang trolls, gumagamit sila ng mga bayarang vlogger na mukhang mga jologs, yung mga, lalong-lalo na yung dyan yung mukhang palingkera, na yung pagmumuka, hindi ko alam kung babae ba yun, lalaki. Pero itsura pa lang, talagang kahit maghubad sa harapan mo yun, masusuka ka Walang biro, sobra. Ganun yung mga personalidad. Hindi lamang po sa itsura. Pangit na nga ng itsura, wala pang utak. Birang buhay, oo. Ang lahat po ng mga ito ay nasa opisina pa rin ni Reginald Velasco, ang Secretary General ng House of Representatives. Aba, nagtagal sa kanya. Congressman ba ito? Binoto ba ito ng taong bayan? Bakit kaya nagtatagal kay Sir yung impeachment? Siya ba nagdi-decide? Bakit nandun? Dahil ayon po sa Rule 2, Section 3 ng Rules ng House of Representatives, ang lahat po ng impeachment complaints ay unang isasampa sa Secretary General ng House. Pero ito po, ayon din sa House Rules, ito ay ire-refer ng Secretary General sa House Speaker immediately. Immediately. Ang ibig sabihin po ng immediately, mga after 1 year, ganun. After a month. Yung ba ibig sabihin ng immediately? Ayon po sa House Rules, ang Speaker ay may 10 araw lamang para isama ang impeachment complaint sa... The Speaker shall have it include in the order of business within 10 session day. Kaya kung magtataka kayo dito, bakit dinidelay ipasa nung Secretary General sa Speaker? Kasi once na ipasa na sa Speaker, the Speaker has to decide or kailangan na malagay sa order of business within 10 days. So, dinidelay ngayon ni Secretary General. Sa tingin nyo? Di ba? Parang ganun ang dating Dinidelay ng Secretary General para hindi maipit si Speaker na kailangan niya nang magkaroon ng order of business within 10 session days. Nako. Yan ang tanong Natatakot kaya si Speaker? Kung bakit sabi niya, wag mo munang bigay sa akin yan. Easy. Natatakot kaya kasi magrarally sa 30.
pagkatapos na ng rally, tsaka mo na ibigay sa akin. Pambira, hayaan mo na yung immediately. Immediately, wala namang number of days yun eh. Di ba? Wala namang number of days yun. I-delay mo na muna. Pagkatapos na muna ng ingay ng mga rally-rally, tsaka natin paspasin yan. Eh, delikado tayo dyan. Yung boto ng iglesia, mawawala sa atin. Order of business, 3 araw para i-refer ito sa Committee on Justice. Kung ganon, bakit po hindi gumagalaw ang mga impeachment complaints? Ayon kasi kay Secretary General Velasco, iniintay pa niya kung may habol pang-apat na impeachment complaint. Kung kailan po yon, hindi pa po malinaw. Isa pa. Lakas ang dahilan, ha? May pang-apat pa inaantay. Hindi ganun ang hindi ganun ang rules eh. Yung aantayin mo pa yung pang-apat. Dapat, pag may pinasa na sa'yo, immediately ibigay mo na sa speaker. Immediately nga. Ano ibig sabihin na immediately after 1 month? Ibig sabihin yung una pa lang, December 2, isinagbit mo na kagad sa speaker. Eh bakit immediately biglang hindi mo naman sinagbit? Oh, alam na natin. Ng mga nagparamdam na congressmen na baka sumali sila doon sa impeachment complaint. Yun lang, higit isang buwan na po nang nakatenga ang unang impeachment complaint Nako. sa kanyang Halata. Tungkol po sa December 2. Ang huling impeachment complaint naman, magtatatlong linggo na po. Ito Nako, po, halata December talaga. 19. Oo nga't dumaan kasi ang Pasko at ang Bagong Taon, pero parang hindi pa rin angkop ang isang buwan sa katagang immediately. Oh, yun. Kahit sa 1987 Constitution, meron ding nakasaad na mga deadline. Sa Article 11, Section 3, may 10 araw ang liderato ng Kongreso para isama sa order of business ang isang verified complaint. Oh, ayan, no, may 10 araw, hindi na sinusunod. Eh, alam mo naman, ang Kamara hindi naman sumusunod talaga yan. Hindi ho talaga nasunod yan sa batas. Ha? Kaya sabi, anong pakialam namin kung sabi sa konstitusyon? Ano ba yan? Sino ba yung konstitusyon na yan? Kami ang hari eh. Hindi ang konstitusyon. Walang ganyang gayaan. Pambira, sabi. Pambira, oo. At 3 araw lamang para i-refer ito sa Committee on Justice. Ang committee naman ay merong deadline na 2 buwan para pag-usapan at pagbotohan kung sapat ba ang impeachment complaint in form and substance. Matapos po noon, ang plenaryo ay merong 10 araw para pagbotohan ang mismong impeachment ng isang opisyal. Yun lang, paiksi na ng paiksi ang PC ng Kongreso. Ang session days ay mula January 13, ito po, hanggang February 7 na lamang. So yan, hanggang dito po. Yan lang po ang session days bago mag-eleksyon. Sa Pebrero 8, recess na po yan at ang balik ay pagkatapos na po ng eleksyon. June na po ang balik ng Kongreso. Ito pa, ang simula